Itong na-demolish pala, malapit sila dito sa Skyway Stage 3. Ito yung nag-iba dito. Ito yung mga bahay na nag-iba kabayan dyan sa loob. Makikita mo talaga na matagal na silang nakatira dito dahil yung mga materials sa gawa sa bahay ito, bulok na talaga siya. Yan, Ito yung Skyway Stage 3. Sa baba naman, yan po yung G. Araneta Avenue. Dito sa may Calamba Street ng Santo Domingo, Quezon City. At ngayon naman ay meron tayong i-update dito yung mga bahay na na-demolish. Pansin mo dito sa Calamba Street, halos puro mga residential yung nandito. Tapos itong gusali naman na malaki, tsaka itong dito sa pangatlo, ito ay matagal na siyang hindi nagamit. Meron na lang mga nagbabantay dito. Tapos itong mga bahay na na-demolish naman, ito na siya ngayon, no? Itong sa kalagitnaan niya. Itong mga barong-barong na na-demolish dito, ang katabi nila, itong mga private na mga residency. Matagal na rin na nakatira yung iba dito. Ayon sa mga informant, meron mga 20 years, 30 years, or more. At nung nagkaroon ng demolition dito, talaga naman nagkaroon ng tension dahil yung iba dito matagal na silang nakatira. At kitang-kita mo naman kung gaano kadami yung mga kabahayan dito. Marami din mga pamilya ang nawala ng tirahan dito dahil sa pagkaroon ng demolition. Kung makikita mo, puro mga light materials ang gawa sa bahay nila dito. Tapos palagitnaan nila, meron lang malaking dito, puno. Bali, kakaiba itong bahay dito dahil ang katabi nila, puro mga private residency na yan dyan. Alright, nandito tayo sa G. Araneta Avenue, dito sa ilalim ng Skyway Stage 3. Itong sa baba kabayan, ito po yung G. Araneta Avenue. So nandito tayo ngayon sa Quezon City. Pupunta tayo ngayon dyan sa Santo Domingo, dyan sa Calamba Street, dahil meron tayong i-update dyan. Nagkaroon kasi ng demolition ng mga bahay. Pakita muna natin tong ilalim ng Skyway Stage 3 dito. Ito yung binabantayan dito sa ilalim dahil nung nakaraan may mga nakatira dito. O yung mga street dwellers. Ayan. Meron na rin parang lagayan ng basura dyan, no? Kasi nung wala pa yan, kahit saan saan nagtatapon ng basura dito. Alright, papunta na tayo ng Calamba Street. Kita mo yan dyan, oh, yan. Meron ng naka-obstruct dito sa sidewalk. Kasi mo to siya dito, meron na siyang metal fence. Ayan, kasi dati nung wala pa yan, ang daming mga nakatira dyan, pati mga basura dyan tinambak. Hopefully sana marami pang ganyan dito sa ilalim ng Skyway Stage 3. Ito, nandito na tayo sa Calamba Street ngayon. Ito ang pupuntahan natin ngayon, dyan sa Barangay 145 yan, dito sa Santo Domingo. Nagkaroon na kasi ng demolition dito ng mga bahay. Yan yung alamin natin. Ito yung mga squatter area na na-demolish. Kamakailan lang to. Itong na-demolish pala, malapit sila dito sa Skyway Stage 3. Ito, oh. Kaya meron mga ibang gamit ngayon dito sa kalsada dahil sa pag-demolish. Ito na pala siya, oh. Ito yung mga na-demolish na mga bahay. Dami mga gamit na dito, oh.
So ito ay malapit sa Biak na Bato. Hi guys, so ito na yung Calamba Street, ma'am. Ito yung pangalan ng kalsada pala. And then yung 145, yun yung pangalan ng barangay. So ngayon ma'am, paano to? Meron kayong relocation o? Pero may pinaprocess si Mayor Day. May pinaprocess? Oo. Yung mga lumaban, mga ilang family lumaban kasi. Kasi napanood ko dito ma'am nagkaroon ng tension dito. Kami kasi, hindi kami lumaban, nag-iba kami ng bahay namin. Nag-volunteer kayo mag-iba ng bahay. So ngayon ma'am, ilang taon na kayo nakatira dyan ma'am? Sa... 30 plus na, kasi yung bunso kong anak 30 na. 30 years na kayo nakatira dyan? 30 plus na. Kasi galing kami dyan, 1984, binimolis kami dyan. Sa kabila dito? Lugar na yan, oo. Itong bahay ma'am, dito kayo nakatira dati? Kabilaan niya, kabilaan, Don Manuel at saka Calamba. 1984, binimolis. 1970s pa kami nandito. 1970s? Nandito lang kayo sa kabilang side ma'am? Kabilang side, tapos nung giniba kami. Ano po bang hanap buhay nyo dito ma'am? Ayan, yan yung naglalangis, use oil. Use oil. Scavenger. Kalakal. Tinda, Kalakal. Tinda, ganyan. Ibig sabihin pala ma'am, dito na kayo nakatira dati. Tapos sa demolish kayo dyan, lumipat kayo ng Caloocan. Ay, oo, sa Caloocan. Tapos, after ilang years ma'am, bumalik ulit kayo dito. Oo, wala pa, hindi kami tumagal dun. Bali yung tirahan nyo ma'am, dyan na kayo tumagal, yung na-demolish ngayon. 30 plus ako dyan. 30 years. Pero muna kami, nagbangketa muna kami. Nagbangketa muna kayo dito? Kaya, Hanggang saan, pag ngayon ma'am, hanggang saan yung baha dito? Ito, nakita mo yung tali na yan. Yan ang hawakan namin pag lumalabas kami galing sa loob. Dito hanggang dito yung baha? Then, dyan yung... Naghahanap kami. Mamumupahan lang muna? Oo, kaso ang tanda. Wala ma'am, gusto nyo ma'am, malapit lang rin dito, di ba? Oo, sir, pag nagbayad. Libat kami, Quezon City pa rin. Ito sa taas walang tumitira dyan, walang kanan. Matagal lang natingga yan? Oo. Ito yung nag-iba dito. Ito yung mga bahay na nag-iba ka ba dyan sa loob. Ngayon, dito sa likod sir, wala na itong mga bahay dyan. Wala na, clear na. Makikita mo talaga na matagal na silang nakatira dito dahil yung material sa gawa sa bahay ito, bulok na talaga siya. Yan, So after ilang 30 years, ito na, demolish na. Dito sa may likod ng kanya, no? Bakod. Alright, so dito lang yung malapit sa Calamba Street, Pasi ko lang itong gusali na to, matagal na siyang hindi nag-ooperate. Abandonado na. Meron din dito sa kabilang side, Makikita mo yung mga bahay dito, abot siya ng second floor. Ganun kataas. So ngayon, after ma-clear ka ba yan, yung mga nakatira dyan, nandito muna sila temporarily. Dito malapit sa kalsada. Dahil ay sa mga natanong ko, naghahanap pa sila ng relocation. Dito pala sa mga bahay na na-demolish ngayon, marami sila mga gusali dito na nakatenga na rin tulad nito. Hindi na siya nag-ooperate. At ito na nga yung Calamba Street. Mapapansin mo dito halos puro mga residential area na. At ito na yung mga bahay na na-demolish. Bali-babalikan pa to siya dahil meron pa mga ibang portion dito na hindi pa siya na clear. So marami pa yan dyan. At kung mapapansin mo talaga yung katabi nila puro mga private residential. Tapos itong sa harap naman nila itong mga ibang abandoned na gusali.